Yun lang siya, gusto niya parating yung kanyang bahagi, kung ano mang bagay, lamang siya. Totoo yan. Yung mga customer na nililigaw. Siya ang pinakamagaling sa lahat eh. Hindi naman formal na umakit ng ligaw. Hindi pupunta sa tindahan. Hindi merienda. Dahil yung restaurant yung namin. Bulakbol siya. Na hindi siya pumasok sa eskwela pero umalis siya ng bahay. Umuwi siya alas 2 ng hapon. Nauli? Huli siya ng time ako. Sa nakikita ko naman, siya, kung may dumadaing sa kanya, tinutulungan niya. Nagsimula sila sa restaurant. Talagang masigap ang mama mo, at saka yung mga pare. Yung lola mo, talagang masipag sa pamilya. Nagsimula sila sa restaurant, hanggang sa glassware, tapos hanggang sa naging hardware. Real estate, Bilang ate, dahil halos 1 taon lang ang pagitan namin, ang tanda ko kay Toto o William, halos parang ina ko na rin siya. Hindi lang stricto, didisiplinahin ka kung paano ka umasenso dahil masyadong malayo ang gap namin. Siya ang tumayong parang mentor ba na pwede mo siyang gayahin. Yun na nga sinasabi ko, bilang hipag, siyempre lahat naman ng bagay na ayaw niya, ginagawa ko. Kung ako tatamad-tamad, yan, siya sinasabi niya. At saka, huwag akong bulaksak sa anumang bagay sa amin. Kaya medyo napalapit naman ang loob ko. Napalapit ang loob ko sa akin. Malaki na yung pinagbago ngayon ng ate. Hindi katulad ng araw. Pakilala ko ang ate, talagang napaka-stricta niya. Pero ngayon napakabait na. Hindi na pala mura. Madalas siya pumunta sa lola ko. Sinasama niya ako. Kasi masyadong mahigpit yung tatay ko. Ayaw siyang maligawan ng iba. Kasi maganda siya, madali siyang makuha. Mahaba ang buhok niya, makinis ang balat niya. Siya nagbubulakbol pero sobrang higpit ng magulang namin. Ano lang siya, sa tindahan lang siya. Dati may sari-sari store kami. 2 sila ng kuya ko. Magaling siya magnegosyo, talagang mahusay siya. Magaling siya maging ina sa mga anak niya. Kaya yung mga anak niya, disiplinarya. Okay lang yun. Madalas kami mag-abroad, magkasama. Okay naman siyang kasama, walang problema. Kung may kailangan ka, katulad ng halimbawa, hindi ako makalakad, yan, nag-iintayan kami. Ngayon, matanda na kami, lagi kami magkasama sa ibang bansa, close na kami. Kaming mga, anak, mga kapatid. Hindi na kami katulad nung araw na may alitan. Ngayon, hindi na. Nung nasa elementary pa kami, dahil sa kami dalawa ay diyan nag-aaral sa Cubao Elementary School. Pag nagkaroon ng problema dahil hindi kami isang kwarto, sa kabilang kwarto siya. Tawag na ako ng teacher. Sabihin, ay, yung kapatid mo, nagwiwi na rito. Bakit nasan mo yan? Nung nagka-panahon ng mga teenager kami, sa bahay, kanya-kanya kami trabaho sa bahay. Katulad ko, bago mas eskwela, kailangan magbunod ka muna ng bahay. Ang ama mo naman, toka niya, tika-hugas ng plato.
bago pumasok. Samantalang ang lapit-lapit lang ako mo elementary school, nahuhuli pa kaming dalawa. Nagagalit siya pag may pempal ako, magastos daw. Ayaw niya ako magpempal. Sabi ko, hindi mo naman pera eh. Pera ko naman ng sale yung ginagastos ko. At saka mabuti yung marami ko natututuan. Masyado akong magastos. Magkatabi kami ng tindahan. Yun, minsan nagkakaano kami, hindi kami magkasundo rin. Kasi iba presyo niya, iba presyo ko. Mahal ang presyo ko. Pag nakabili yung mama, isosoli sa akin dahil sabi mura daw sa kabila. Kaya... Basta gusto niya, diretso siya, diretso. Ayaw na niya yung paliko-liko. Kung bata pa, masipag pa. Pero yan, kailangan sa lahat ng bagay, lamang siya. Sa pagkain, karuhan. Masipag ba talaga? Ano yun, nakita mo. Wala naman siyang reklamo sa akin kung ako'y masipag o tamad. Kaya lang, ang gusto niya, ang kapatid niya, makasenso. Natututuhan ko sa kanya ang mga bagay na maging matapang. Minsan nga, may kumain sa restaurant niya. Yung kumain sa restaurant niya, hindi nagbayad. Ang ginawa niya, binayagan niya. Nakita ko yun, kaya ako, ganun din ang ginagawa ko pag may lalaking luloko-loko sa akin. Binabayagan ko rin. Tama lang maging matapang ka para hindi ka inaapi. Okay lang naman yun eh. Hindi naman tapang na kahit walang ginagawa, tapang-tapang mo. Hindi naman siya ganun eh. Basta nagrabyado siya, nagiging matapang siya. Doon ko nakuha yung tapang ko sa kanya. Sana itong darating ang kaarawan niya, mas marami pang kaarawan dumating para sa kanya. Sa akin naman eh, lahat ng biyaya nasa kanya na. Sana mawala na ang problema. Ang wish ko sa kanya eh, huwag sana siyang magkasakit para mag-ingat siya sa sarili niya and many more birthday. Sana lumawi pa ng ilang taon ng buhay. Happy birthday, ate. Happy birthday, ate. Happy birthday, Nati. Happy birthday ah! Baka napakaganda mo ngayon, sobra-sobra. Madadaig mo na naman ako. Pag-aaway na naman tayo. Wala akong masasabi sa'yo kung hindi sana umaba pa ang buhay mo. Happy birthday. Malapit na tayo mawala. Sana, bago tayo mawala, magkasundo-sundo tayo.